Matumal ba mga kasari? Yung tipong araw-araw na lang is walang benta and suspecha ka na, bakit kaya walang benta? Sa tingin mo, ano yung nagiging problema? O baka naman, ikaw na yung may problema, kasari? Bigyan ko lang kayo ng ilang factor na nakakaapekto sa ating tindahan kung bakit wala tayong benta, kung bakit wala tayong mga loyal customer, kung bakit walang bumibili sa tindahan natin. Kumpleto naman. Ito yung mga ugali ng mga tindera, tindero na hindi natin namamalayan na nagagawa na pala natin, which is na dapat hindi. As a sari-sari store owner, ayan, yung iba dito is experience ko talaga and yung iba naman is nakikita ko talagang problema ng ibang tindahan. Number 1 na nga dyan mga kasari is, ganito ba kayo kapag may bumibili ng soft drinks, lalo yung mga nagpapa-plastic dye, salin. Diba? Maling-mali yun mga kasari. Dapat hindi tayo ganun, lalo na't kaharap natin si customer kasi napaka-unhygienic nun. Kahit ako, kapag ako'y bumili at ganun ang ginawa mo, hindi talaga ako mapapabili. Baka isoli ko pa yun sa'yo. Lalo na ngayon na nakaranas tayo ng COVID, di ba? Remember, ito ay nakukuha sa laway, sa hangin. Syempre, kung binlow mo to, kung ginamitan mo to ng iyong bibig, syempre, contaminated na to, di ba? So, ang ilalagay natin dito is, i-intake natin siya. Inumin natin siya eh. Kaya, maling-mali na ganun yung ginagawa natin. So, kung ginagawa mo yun, stop mo na dahil. Number 2 mga kasari, yung mga may tindang gummies, yung basta lahat ng candy na nakahubad, yung meaning yung wala talaga siyang balot. Tapos, ibinibigay mo kay customer using your kamay. So, kinakamay mo siya. It's a big no-no. Alam niyo ba, story time lang, no? Yung anak ko kasi mahilig siya sa mga gummies. And nag-stop na nga akong magbenta niyan dahil nga nakaranas ako na ang dami niyang langgam na hindi ko na siya makontain, hindi ko na siya matanggal. Everyday na lang talaga ako nagtatanggal ng langgam. So nag-decide talaga ako na tanggalin na siya dito sa store namin. So simula nga nun mga day is talagang hindi na ako nagtinda ng gummies. Since nga gusto ng anak ko nga ng gummies, tapos one time hinatid ko siya sa school, then meron siyang binibilihan na isang tindahan ng mga gummies. And then yun nga, dahil nga hinatid ko siya, so sinamahan ko siya bumili doon. And guess what? Kung ano yung nakita ko? Nakita ko nga mga kasari na kinakamay nung tindera yung gummies na ilalagay ng anak ko sa kanyang bibig. Sinabihan ko ngayon anak ko na huwag niya nang kainin kasi nga nakita ko nga nakinamay nga ng tindera. So tip ko lang no, kapag kayo ay nagtitinda ng mga hubad na candies like gummies, yan, basta lahat ng hubad na candies yung wala siyang balot, gumamit kayo ng ganito. Ayan, ito mabibili lang to sa mga online shopping, ayan, sa Orange app, whatever, kahit saan, nabibili lang to mga day. Ayan, no, napakaliit lang niya, para naman hygienic tignan. Hindi naman natin alam kung anong ginawa ni ate bago siya nagtinda. Kung ikaw ay may sari-sari store at gano'n ang ginagawa mo, hindi ka na pupuntahan or hindi ka na babalikan ni customer. Pangatlo mga kasari, yung mga tindera na sobrang bagal kumilos day. Experience ko yan, syempre lahat naman tayo nang galing sa pagiging customer. So experience ko yan na bibili ka, although hindi naman kasalanan talaga ni tindera na nagmamadali ka. Pero yung alam mo yun, yung parang sinasadya na talagang as in ang bagal-bagal niya. Maintindihan mo pa kung siya ay matanda na pero hindi kasi edad mo lang siya. Sobrang bagal niyang kumilos na as in naabutin siya ng taon. Importante kasi lalo na kay customer, yung first impression. So kung ganun yung impression niya sa'yo na napakabagal mo, lalo na kung nagmamadali din ako, tapos sobrang bagal mo day, ay hindi na ako bibili sa'yo day. Hindi ko naman sinabi na magmabilis tayo as in maging the flash tayo. Yung natural na bilis lang, alam nyo yun, kasi meron talagang mga tindera, hindi ko naman nilalahat na sobrang bagal talagang kumilos. As in yung tanong ng tanong kahit na sinabi naman na ni customer kung ano bibili niya, pero tanong pa rin siya ng tanong. Tapos pang-apat, ito pa, yung mga tindera na hindi ka pa nga nagsasalita, nakabusangot na. Yung parang, ano bang ginawa ko? Bakit nakabusangot ka? Masungit ka na kaagad? Parang yung alam niyo yun, yung may problema si tindera na isinama niya sa pagtitinda niya. Which is wrong mga day, which is wrong mga kasari. Dapat yung problema natin, iset aside natin siya. Kapag tayo ay nasa loob na ng tindahan, maging professional tayo. Kung may problema tayo sa family, sa asawa, wag nating idama yung customer. May mga instances na ganyan. Kapag mainit yung ulo mo dahil nga sa pamilya mo, o kaya naway kayo ng asawa mo or nasigawan mo yung anak mo, tapos pag may bumili, sa kanya mo ibubunton, which is mali yun. Ako personally, masungit akong tindera, pero nilulugar ko naman. Kapag yung customer naman okay naman siya, okay naman siyang kausap, wala naman siyang ginagawang masama, bakit mo siya susungitan? Dapat matuto tayong humarap sa tao ng nakasmile, ganyan, kasi yun yung pampagood vibes. Kapag nakita ka ni customer na ganon, ay nako, babalikan ka niya te. Kaya kung ginagawa nyo yung apat na yun, actually marami pa yun mga day. So wag nyo na, i-stop nyo na yan. Kasi baka yun ang dahilan kung bakit nagtutumal ang tindahan ninyo at hindi kayo pinupuntahan ng mga customer. Try nyong iwasan yon, makikita nyo, merong difference. So yun lang mga kasari, bye!